Matubato, kinasuhan ng kidnapping. Kinasuhan ng kidnapping ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Isinampa ng National Bureau of Investigation or NBI Region 11 ang kaso laban kay Matubato sa kasong kidnapping kay Sally Macdum na pinaghihinalang international terrorist. Makaraang marinig ang testimonya ni Matubato, agad umanong nakipag-ugnayan ang common law wife ni Macdum na si Mrs. Mirasol Marquez na residente ng Piña Plata, Samal Island sa NBI Region 11 sa Davao City. Sa salaysay ni Attorney Arnold Rosales ng NBI Region 11, 2002 pa ay may kasong kidnapping na si Edgar Matubato at tatlong kasamahan na sina Sammy Custodio, Nalwin Calpo at Raul Rodriguez. Ayon sa NBI, base sa pag-amin ni Matubato sa pagdukot at pagpatay kay Macdum, formal na nilang maisasampa ang kaso kasunod ng reklamo ng asawa nito. Muling naungkat ang kaso sa pagpatay kay Macdum na dinukot at pinatay noong 2002. Yung insidente ni Sally Macdum, ganun pa rin, pinaninindigan niyo ba yun na talagang dinala niyo si Sally Macdum sa sinasabi niyong opisina, PAOK TF? Opo ma'am, pero nakuha lang siguro ako ng taon na kuha lang ako parang hindi ko na nalalaman yung taon na yan. Madam Basta siguro ako, dinala na namin ma'am. Yes, Senator Lacson. Before I leave, kasi meron akong meeting din. Huling tanong na lang. Yes. Huling comment na lang. Alam nyo, kanina pa ako Google kay Sally Macdum. Gigil na ako pag-Google. Walang Sally Macdum na lumalabas. Baka naman non-existent yan. Maski kayo, subukan nyo yung Google. Wala kayong makikita Sally Macdum. International terrorist. Dapat lalabas yan. Ganon ho ba? Sino ho bang nagsabi sa inyo na international terrorist o pinaghihinalaan lang siyang international terrorist? Sino ho ba nagsabi sa inyo? Kanyas ma'am, yung inuli namin sa itaas ng palengke ng Samal Island Garden sa Island Garden City of Samal. Sila Kanyas ang nagsabi na si Sally Macdum ay international terrorist. Opo ma'am. Naniwala po kayo doon? Opo ma'am. Okay, yung pagpatay kay Sally Macdum, pinaninindigan niyo ba yun na meron kayong pinatay na tao ng pangalan Sally Macdum? Opo ma'am, kasi pinailan ako ng kaso ma'am ng kidnapping kang Sally Macdum. Hindi ko sila tinuro, parang inako ko rin. Pinailan ako sa NBI. Meron ho bang records noon? Meron ma'am, merong record sa yan. Ikaw ang kinasuhan. O ako ang kinasuhan doon sa ma'am. pagdukot kay Sally Macdum. Opo ma'am. We will also request in due time the subpoena. Pero yun na nga ho, yung advice ko sa inyo, alalahanin niyo ho ng gusto kung anong taon po ito. Para hindi ho kami nalilito kasi baka nga, kailangan nga ho talagang maano ang inyo kung nagsasabi po kayo ng totoo o hindi. Di ho ba? Opo ma'am. Okay, so next. Thank you, Madam. Nung CAFGO ho kayo, may pinapatay na ho kayo? Bago kasi sabi ninyo, 1988 pa kayo naging bahagi ng Lambada Boys. At sabi nyo, 1988 to 2013, pumapatay na ho kayo, di ba? Sabi nyo, libo-libo, halos 1,000 ang namatay sa Davao City. Tama ho ba? Opo. Ikaw mismo ho, ilan ang pinatay ninyo? Ilan ang pinaril po ninyo? Sa akin lang, 1988 ang umpisa hanggang 2013. Ilan po yung naparil ho ninyo? Kaya na siguro mga 50. Mga 50. Ilan po ang kilala ninyo doon? Alam nyo ang pangalan, binaril nyo, kilala nyo yung pangalan. Ilan po doon sa 50? Siguro ang mga kilala ko lang, siguro mga 3 lang siguro. Mga 3 lang? Etong pong sinabi nyo po na si Agent Hamisola, pinatay po. Andun ka ba kayo nung pinatay siya? Opo. Paano siya, saan ho siya pinatay? Yung pinatay si Amisula, aksidente lang yan, kaya nakabalabag yung sasakyan niya, yung pick-up doon sa daanan. So may operation kami, merong kidnapping sa Davao, parang hindi nakakadaan yung mga sasakyan. Kaya nagalit si Major Pabo. Pagalit,
Pagtingin nga may baril si Amisula, bumunot si Major Pabo. Binaril ni Fabo si Hamisola. Hindi nakabaril, naunahan man siya. Naunahan siya. Oo. Naunahan ni Fabo si Hamisola. Di si Pabo ang naunahan. So namatay din si Fabo. Hindi, buhay. Buhay. Parang ang Pero nabaril siya. o mga kamay lang kay mga Buhay pa ba ngayon si Fabo? Opo, retired Colonel si Pabo. Nasa Davao pa ho siya. Nandoon sa Davao. Opo. Ito naman ho kay Salim Macdum, andun ho din, sabi ninyo, nandun ho kayo nung tinupot ho siya. How about, nung pinatay naman ho siya at dinala siya sa quarry, kasama din ho kayo nun? O, kasama sir, kasama. So paano ho siya pinatay? Binigti muna, patapos gichap-chap. Anong, kayo bumaril, kayo bumigti, kayo nag-chop-chop? Pakikwento naman ho sa amin. Ako na ang nagbigti. Ako na ang nagbigti. Paano? Nakaupo ho ba siya? Nakatayo siya? Yung O nakatungtong ba siya sa upuan? Paano? Ikwento niyo po sa amin yung mga detalye. nakayuko sa lupa. Doon na namin binigti sa lupa. Mag-isa lang ho kayo? Mga ilan kayo nun? Hindi, dami kami sir. Mga ilan kayo? pulis talaga, mga 6 kami. 6 kayo, mag-isa lang siya. Oo, mag-isa lang. Nasa quarry na ho yun. Oo, nasa quarry. Tapos ikaw mismo ang nakahawak sa lubid? Ikaw na mismo ang nagtali at hinigpitan? Oo, So andun ka nung namatay siya? Oo, inuutusan man lang ako. Sumusunod ka na. Opo. Ito naman ho si June Pala. Ando doon din ba kayo nung pinatay siya? Nandoon lang ako sa kainan, sa karinderiya. Nag-uusap-usap kaya hindi man ako nakasama doon. Ang lumakad doon, sila si Jun Rarisma, yung SPO2, at saka si Jun Ayaw ang lumakad. Sila si Jerry Trusio, isang returnees ang lumakad. Kami, naghihintay na lang kami doon sa kainan So hindi nyo nakita na binaril ho ba siya? Binaril? inambos nila sir. So binaril ho? Oo, binaril. Pero hindi nyo nakita nung binaril siya? Oo, hindi Nalaman nyo na lang, narinig nyo sa mga kasama ninyo? Tumawag naman sa opisyal. Nandoon man ang opisyal naghihintay sa result. Opo. Ito namang may binanggit pa yung kwento pa yung pinakain nyo sa buhaya, yung kasama nyo si Geran sa Davao del Sur nyo pinakain sa buhaya. Opo, sir. Sino po yun? Sino po yung kidnapper ba siya? Kidnapper? Oh, kidnapper yan. Nahuli namin sa Sarangani Province. Alam niyo ho ba yung pangalan ng kidnapper? Hindi namin alam. Sila lang nakakaalam. Sumama lang kami. Paano niyo ho na alam na kidnapper ho siya? Si Atty. Giranman ang nagsabi nga kidnapper. Sumama lang kami sa operation. So ando doon ho kayo nung nakita niyo kinakain ho siya ng buhaya? O, gabi. Hindi, naandun kami pero gabi man. Tinulak na lang. Tinulak sa tubig? Oh, tapos kinain ng buhaya. Pero hindi niyo nakita na kinakain siya ng buhaya? Hindi. Parang inisip niyo na lang na kinain siya ng buhaya? Oo. Hindi niyo mismo nakita yung buhaya na kinagat siya? Hindi. Hindi niyo po nakita yun? Oo. Ang alam mo lang, tinulak siya sa tubig. Kayo bang nagtulak sa tubig? Oo, kami. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya? Oo. Ilan kayo nun? Yung ano, sir? Ilan kayo nagtulak sa kanya nun? Hindi, ako na lang isa kay nandoon man sa floating cottage linagay kay may floating cottage man. Ilan kayo nun? Oh. Parang 6 kami doon. 6 na naman. Oo. Pag sinabi mong parang hindi po kayo sigurado, dapat to kinaklarify nyo po yan kung hindi kayo sigurado, ganun, estimate nyo lang para wala akong mga ganyang duda. Hindi ba kayo natakot na nung tinulak niyo sa tubig, maka-escape siya? Makapag-swimming at tumakas sa inyo? Hindi na yun makakatakas kasi pag tulak, kinuan muna, pinadugo muna yung katawan kasi may tali pa rin. May tali ang kamay, may tali ang paa. Tinali siya. Binaril niyo ba bago? Hindi na. Tinali niyo lang? Oo, Sinaktan niyo ba? Tinorture niyo po? Hiniwa lang ng knife yung katawan niya para dumugo. Mga ilang hiwa ho? Isang bisis lang pero Hiniwa ng ganun o sinaksak ho? Iba ho kasi yung hiwa sa saksak eh. pinan niya, no? Biniyak ba? Biniyak niyo yung bituka niya. So, talagang mamamatay ho yun. Yung sinabi niyong biniyak niyo yung bituka, ginawa niyo rin ho ba yun sa ibang biktima ninyo? Opo, ganyan yun ang style kung... So sa 50 ang pinatay ninyo, ilan ang binutas niyo ang bituka?
Hindi naman yun, yung mga 50 sir, baril yan. Binabaril yan. So pag binabaril nyo, hindi nyo na binubutasan ng bituka? Hindi na. Kailan nyo binubutasan ng bituka? Yung dukot, yan ang binubutasan talaga, yung tinatapon sa laod, ganyan. Opo. Doon sa mga binutasan nyo ng bituka, naisip mo ba na maaari kayong magkamali doon sa binutasan nyo ng bituka? Yung naisip ko, parang ang iba, parang nakukonsensya ka kay parang hindi na mga suspect na dadamay na din. Hindi nyo ba naisip na dapat dumaan kayo sa paghuhusga bago nyo kumbaga pinatay? Hindi man sir, kasi yung kasama ko, mga pulisman, Opo. sila man ang So dumidesisyon. bakit hindi ba ang training ng mga pulis dapat is hulihin ang mga suspect at dadalhin sa piskal para magkaroon ng inquest o kaya preliminary investigation, at kung sakasakali kung merong probable cause, di ba dadalhin dapat sa huwes, di ba? Hindi ba kayo tinuruan na yun ang proseso sa ilalim ng batas? Hindi sir. Sa pagkakaalam ko lang, basta mayroon kami nahuhuling parang kriminal, diretso na kaagad binibiyahe. So parang kayo nang naging huwes. Parang pakiramdam nyo, nung panahon na yun, pakiramdam nyo tama ang ginagawa ninyo. Ako, parang nagkakamali din ako sir. Parang nagkakamali din kami. Kung siguro, parang mali lang ang iba nga namamatay. So, nagsisisi ka na ba ngayon dun sa ginawa ninyo? Opo sir. Kaya nga pumunta ako dito, parang gusto kong malaman ng taong bayan para yung mahinto na yan nga patayan. Sabi niyo tinorture kayo noong 2013.